Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang araw, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat po ng sumusubaybay sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat na kasalukuyang sabay na napapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at sa 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-29 sa buwan ng Hulyo, taong 2023. Mga kababayan, sa ngalan ng original na host ng programang ito na si Miss Jing Juania, ako po inyong makakasama sa loob ng isang oras na balitaktakan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat, Maria Allen Galicia Archie. Tapok sa ating programa ang Balitang Bayan na ihahatid po sa atin ng Southern Palawan Christian Academy Incorporated o SPCA News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado, ngayon po ay ka-29 ng Hulyo, taong 2023. Ako po si Keith Chloe Badelas mula sa Southern Palawan Christian Academy of the Philippines, Incorporated. Ako naman po si Angelo Emmanuel Echusia, magatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap ngayong bayan ng Brooks Point. Narito ang ulo ng mga balita na hahayag sa atin ng SCCA News Team. Sunod-sunod na groundbreaking ceremonies ng infrastructure projects pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. 149 Nutrition Month celebration sa bayan at iba't ibang barangay ng Brooks Point matagumpay na idaos. 100,000 ibinigay sa senior citizen centenarian ng Brooks Point. Distribution ng food packs para sa mga persons with disabilities of PWD, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at MSWD. Turnover ceremony ng mga makina at kagamitang pang-agrikultura isinagawa para sa magsasaka ng barangay Zaraza. Distribution ng mga printers para sa lahat ng public schools in Brooks Point Distribution ng mga printers para sa lahat ng public schools in Brooks Point isinagawa ng pamalaang panlalawigan. Sunod-sunod na basketball tournament sa bayan ng Brooks Point masayang isinagawa. Smash Points Invitational Badminton Tournament, suportado ng punong bayan Cesario R. Benedito Jr. Team Batitude ng Brooks Point nakilahok sa baseball, softball, First Open Invitational League 2023 sa bayan ng Nara. TESDA Agricultural Training Graduation idinaos. Graduation ng training sa rice production technology isinagawa. Kilalanin ang mga bagong IPMR ng mga barangay sa kanilang oath-taking. Training workshop para conservation at protection ng municipal waters isinagawa. Magbabalik ang Southern Palawan Christian Academy of the Philippines o SPCA News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, manatiling nakatutok sa ating programang ito para sa detalye ng ating balita. 2 linggo matapos ang soma ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., susunod ng groundbreaking ceremonies ng infrastructure projects isinagawa. Balitang Bayan! Tagumpay na naisagawa ang groundbreaking ceremony ng mga infrastruktura sa Barangay Ipilan. Araw ng Miyerkules, Hulyo 26, 2023, na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsehal Sarah Jane Abon, bilang kinatawan ni Vice Mayor Mary Jean D. Feliciano, Konsehal Richard Belian, Konsehal Jmart Nainge, MPDOENP Joey Piramide, Executive Secretary Stalwart Benedito, MEO Engineer Raul Quijano kasama sina Kapitan Melchor Inog at mga kawani ng Barangay Ipilan. Ang mga proyektong infrastruktura sa Barangay Ipilan ay pagsasaayos ng purok at health center, pagpapasemento ng kalsada papuntang Barangay Hall at DEMONC, papasemento ng kalsada papuntang Cockpit Arena,
at pagpapaganda ng BEMONC na ang mga pondo ay mula sa ELCAC. Masaya naman tinanggap at pinasalamatan ni Kapitan Inog ang pamahalaang lokal at nasyonal sa patuloy na papasaayos ng Barangay Ipilan at sa suporta sa pag-unlad ng barangay dahil anya malaking tulong ang mga proyekto sa mga residente ng barangay. Ayon naman kay Mayor Benedito ay asang tuloy-tuloy ang inisyatibo pamahalaang lokal sa pagtulong sa mga barangay dahil naniniwala siya na kapag umuunlad ang isang barangay ay umuunlad din ang bayan. Juliana Davy Gonzalez, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Juliana. Balitang infrastructure pa rin. Groundbreaking ceremonies sa mga proyekto sa mga paaralan pinangunahan ni Mayor Benedito sa ulat ni SPCA News Reporter Arex Brent Mauzon. Balitang Bayan. Patuloy ang pagsasagawa ng mga groundbreaking ceremonies ng pamahalaang lokal sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Para sa mga proyektong infrastruktura sa mga paaralan sa bayan, araw ng Webes, Hulyo 28, 2023. Ang mga proyektong nakatakdang simulan ay ang stage project para sa Linaw Elementary School sa Barangay Ipilan, covered pathway sa Brooks Point Central School sa Barangay Poblacion District 2 at concrete pavement ng covered gym ng Inelio Taha National High School sa Barangay Aribungos. Dinaluhan ang nasabing groundbreaking ceremony sina Consial Sarah Jane Crispo Abon na kumatawan kay Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, MEO Engineer Raul Quijano Jr., MPDO, ENP, Joey Piramide, CL Nathan Lacanilaw at Executive Secretary Stalwart Joseph M. Benedito at iba pang mga kawani ng pamahalaang lokal. Lubos namang pinasalamatan at tinanggap ng mga ulong tagapanguna ng paaralan na sina Gina Lea O. Peralta ng Brooks Point Central School. Kasama ang Public Schools District Supervisor North Brooks Point, Ginang Mary Jane D. Viray. Ayon kay Mayor Benedito, ang edukasyon ay kabilang sa mga prioridad ng programa ng kanyang administrasyon, kaya naman agarang tinutugunan ng pamahalaan ang mga pangailangan ng mga paaralan. Maalala na ang mga proyektong ito ay sasagawa mula sa 20% Development Fund at naipangakong sisimulan na noong State of Municipality Address ni Mayor Benedito. Arex Brent Bauson, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Brent, Balitang Pangkalusugan, 149th Nutrition Month celebration sa bayan at iba't ibang barangay ng Brooks Point, matagumpay na idaos. Balitang Bayan ay hahatid sa atin ni SPCA News Reporter Rihanna Ranz Hapsan. Balitang Bayan. Nagdiriwang ang Hulyo bilang buwan ng nutrisyon o Nutrition Month at ngayong taon ang tema ay Healthy Diet Gawing Affordable for All. Kaya naman ang bayan ng Brooks Point ay sunod-sunod ang selebrasyon maging sa mga barangay at pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Consihal Richard Balayan bilang chairman ng Committee on Health at municipal nutritionist na si Binibining Lorraine Abiog at mga kawani ng pamahalaang lokal. Ginanap ang Nutri Cooking Contest sa Octagon Plaza noong araw ng Martes, Hulyo 18, 2023 at nagpaligsahan ang 7 mga kalahok at nakuha ng sa Barangay Poblacion Municipal unang pwesto ng tumanggap ng 10,000. Barangay Malis naman ang nakakuha ng ikalawang pwesto ng tumanggap ng 7,000 at Barangay Tubtob ang ikatlong pwesto ng tumanggap ng 5,000 at ang ibang nakilahok ay nakatanggap ng consolation prize na 3,000 pesos. Samantalang ipinagdiwang rin ang Nutrition Month sa Barangay Kalasagen ang araw ng Martes, Hulyo 25 at Miyerkules, Hulyo 26 sa Barangay Ipilan, kasabay ng selebrasyon ng ikalawang taong Fruit Basket Festival. Hinimok ni Mayor June Benedito ang mga mamayan na ugaliing hihanda ang mga masustansyang at sariwang pagkain sa bawat plato upang magkaroon ng mga malakas at malusog na pangatawan ang bawat pamilya sa Brooks Point. Rihanna Ranz Hapsan, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ranz. Balitang Bayan, 100,000 piso ibinigay sa senior citizen centenarian ng Brooks Point. Balitang Bayan ay ihatid sa atin ni SPCA News Reporter Kensay Relroy de la Rosa. Balitang Bayan. Nasyonal na binigay ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang kinatawan ng DSWD, kinatawan ng MSWDO at Municipal Federation Senior Citizen Association
ang 100,000 pisong regalo mula sa pamahalaan. Kasama ng sulat na pagbati at pagkilala mula kay President Ferdinand R. Marcos Jr. para kay Ginang Beatriz Cabasal, Presidente ng Barangay Uring-Uring na kanyang ika-100 taon. Lubos na ikinatuwa ni Mayor Benedito na makitang malakas at nasa maayos na kalusugan si Ginang Cabasal sa kanyang edad at masayang makakasama pa ng kanyang pamilya. Hinihimok ni Mayor June Benedito ang mga mamamayan ng Brooks Point na alagaan at ingatan ang pangangatawan dahil sa biyaya ng buhay at hindi lamang para sa 100 pisong regalo. Para sa iba pang impormasyon at mga balita, mangyaring i-like at sundan ang mga kaganapan sa aming opisyal na Facebook page, Municipal Information Office, LGU Brooks Point. Ken Cyril Roy A. De La Rosa, SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ken. Distribution ng mga food packs para sa mga persons with disabilities of PWD pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at MSWD. Balitang Bayan na ihatid sa atin ni SCCA News Reporter Janine Cleto. Balitang Bayan. Ugnay sa pagdiriwang ng PWD Month na mahagi ng kabuuhang 1,235 food packs para sa mga person with disabilities sa 18 barangay sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., MSWDO Reynaldo Bacosa at Person with Disability Affairs Office o PDAO mula Hulyo 18 to 21, 2023. Layunin ng Serbisyong Benedito na patuloy na palakasin at pangalagaan ang mga mamayang PWD sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila sa anumang paraan. At hinimok ng punong bayan na huwag gawing balakid ang kapansanan bangkus, gawin itong kalakasan upang maabot ang minimithi sa buhay. Janine Angela A. Cleto, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Janine. Balitang pang-agrikultura. Turnover ceremony ng mga makina at kagamitang pang-agrikultura isinagawa para sa mga magsasaka ng bayan ng Sarasa. Balitang hatid sa atin ni SBCA News Reporter Antoinette Mary Cruz. Balitang Bayan. Patagumpay na naisagawa ang turnover ceremony ng mga agricultural machinery at equipment ng Department of Agriculture Mimaropa Region. Hatid ni Engineer Mary Christine C. Inting, Regional Executive Director, na kinatawan ni Assistant Corn and Cassava Focal Person Franz Gerwin A. Cardano para sa South Brooks Point Corn Farmers Association or OSBPCFA sa Barangay Saraza, Covered Court, Huwebes, Hulyo 19, 2023. Lubos na nagpapasalamat at masayang tinanggap ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ni sina Municipal Agriculture Officer Renato Baco sa Barangay Kapitan Romel A. Mahinay at Ginoong Clemente C. Lapi, Presidente ng SBPCFA, ang isang harvester with implements na nagkakahalaga ng mahigit kumulang 2.2 milyong piso, isang hammerhill na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso, 2 pump at engine set na nagkakahalagahang 200,000 piso, at isang hermetic storage na nagkakahalaga ng 150,000 piso mula sa pundo ng Regional Agricultural Division ng Mimaropa. Ayon kay Mayor Benedito, halos kompleto na umano ang mga gamit sa pagsasaka ng asosasyon at ang kailangan na lamang ay solar drying pavement upang ganap na maging produktibo ang pagsasaka na magmamais, kaya naman susuporta ang lokal na pamahalaang upang matagunan ang pangailangan nito. Mary Antoinette Cruz, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Mary. Balitang edukasyon. Distribusyon ng mga printers para sa lahat ng public schools in Brooks Point. Isinagawa ng pamahalaang panlalawigan. Balitang hatid ni SBCA News Reporter Rico Eugene Carl Santa Ana. Balitang Bayan. Pinamahagi ang 99 printers ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Victorino Socrates, Vice Governor Onsoy Ola at mga board members sa pamamagitan ng Provincial Information Office o PIO Palawan para sa mga paaralan sa bayan ng Brooks Point.
Masayang pinasalamatan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano ang pamahalaang panlalawigan sa suportang hatid sa printers sa bayan ng malugod namang tinanggap ng mga principal at school heads ng mga paaralan sa North at South Brooks Point. Ito ay malaking tulong para sa mga guro sa kanilang pagtuturo at paglinang ng kaalaman at kaisipan ng mga mag-aaral sa bayan. Carl Santa Ana, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Susunod na, mga basketball tournament sa bayan ng Brooks Point, masayang isinasagawa. Narito si SPCA News Reporter Kizel Athena Cruz para sa detalye ng Balitang Sport. Balitang Bayan. Manda binuksan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang First Benedito Feliciano 3x3 Basketball Tournament sa Octagon Plaza Covered Court. Araw ng Huwebes, Hulyo 27, 2023, sa pangunguna ni Ginoong Benedict Morania mula sa tanggapan ng Municipal Sports Division LGU Brooks Point. Walang kupunan ang lumahok sa elementarya na may edad 10 to 12 at 25 na kupunan naman sa high school na may edad na 13 to 17. Dinaluhan ng opening program ng 3x3 basketball tournament ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Executive Private Secretary Stalwart Joseph Benedito, Municipal Administrator Edgar Lacandazo, at iba pang kawani ng pamahalaang lokal ng bayan. Layunin ng palaro na ma-expose ang mga kabataan sa sport, mapalayo sa masamang bisyo at magkaroon ng lakas ng loob at pangangatawan na ipakita ang kanilang galing at pagmamahal sa larangan ng basketball. Samantala, kasalukuyan isinasagawa rin ang basketball tournament ng 45 and above Season 3 na nagsimula noong linggo ng hapon, Hulyo 23, 2023. Sa Municipal Octagon Plaza, mayroong 9 na kupunan ang maglalaban-laban upang magtagisan ng galing, liksi at lakas sa paglalaro ng basketball. Ito ay ang kupunan ng Batch 1994, Executive 1, SB Public Servant, Team Lobby, Team BPWSO, Team Beraka, Team LGH, SPS Team Ipilan, at Team Dongak. Layunin ng basketball tournament na isinasagawa ay upang pagtibayan ang programang sport sa bayan at palakasin ang pangangatawan ng mga mamamayan at maiwasan ang mga sakit at karamdaman. Kizel Athena Cruz, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kizel. Balitang sports pa rin. Smash Point Badminton Tournament suportado Mayor Cesario R. Benedito Jr. Para sa detalye, narito si Ada Badenas, SPCA News Reporter. Balitang Bayan. Suportado ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang isinagawang badminton tournament na inorganisa ng grupong Smash Point. Na pinangunahan ni Sangguniang Kabataan Federation President G. Mark Nainge, araw ng Sabado at Linggo, Hulyo 22, 23, 2023, na dinaluhan ng mga manlalaro sa bayan ng Brooks Point at mga karatig bayan gaya ng Batarasa, Sofronio Española, Quezon, Nara at iba pa. Mayroong iba't ibang kategorya at level ng palaro ayon sa edad, galing at kakayanan ng manlalaro. Lubos na nagagalak ang punong bayan Cesario R. Benedito Jr. sa mga palaro na ginaganap dito sa Brooks Point upang mapalawak ang karanasan ng mga manlalaro ng badminton. Mapalalim ang samahan sa mga karatig bayan at mapalakas ang pangangatawan at mailayo sa bisyo ang mga kabataan. Ada V. Badenas, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Ada. Balitang sports pa rin. Team Batitude ng Brooks Point nakilahok sa baseball, softball First Open Invitational League 2023 sa bayan ng Nara. Balitang hatid ni Chloe Raven Martisan. Balitang Bayan. Ang Team Batitude ng bayan ng Brooks Point sa Nara, Baseball, Softball First Open Invitational League 2023. Kilahok ang Team Batitude ng bayan ng Brooks Point sa Nara Baseball Softball First Open Invitational League 2023 na sinimulan noong Huwebes hanggang Linggo, Hulyo 20 to 23 na ginanap sa Nara Sports Complex. Mayroong 3 kategorya ang palaro, ang Baseball Open Category, Baseball High School Category at Softball Open Category na nilahukuan ng
team attitude ng Brooks Point sa pangunguna ni Coach Princess May Carpa kasama ang mga mahuhusay at determinadong manlalaro ng kupunan na sina Ray April Joy Irasimo, Loricel Revilo, Rhea Sadang, Ariel Alcacid, Rona Sadang, Maria Gladys Zambra, Nor Laila Sama, Gabriel Servando, Princess Joy S. Kaka, Ana May Fresnilo, Quena Pearl Abrea, Ariane May Navat, Jacqueline Strandan, Dina Badenas, Maylin Pelenyo, at Jezebel Ortega Alili. Ang nasasabing Baseball Softball First Open Invitational League 2023 sa bayan ng Nara ay nagpapatunay ng magandang ugnayan at samahan ng mga munisipalidad sa lalawigan ng Palawan at patuloy sa pagpupursige ng himukin ang mga kabataan na makikiisa sa larangan ng sports upang mapalakas ang pangangatawan at kalusugan, maiwasan ang masamang bisyo. Lubos namang nagagalak ang punong bayan Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at buong sangguniang bayan sa paanyaya ng bayan ng Nara at sa patuloy ng pakikilahok ang mga kabataan at mamamayan ng Brooks Point sa iba't ibang aktibidad sa loob at labas ng bayan upang mapalakas ang programang sports at mapagkaisa ang mga kabataan ng Brooks Point. Louie Raven Martisano, SBC News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Raven, Balitang TESDA naman po tayo. TESDA, Agricultural Training Graduation Idinaos. Nagbabalik si SBC News Reporter Juliana Dave Gonzalez. Balitang Bayan. Sinagawa ang graduation ceremony ng Organic Agriculture Production NC2, Animal Production NC2 ng mga trainees mula sa bayan ng Brooks Point at Batarasa. Sa araw ng Martes, Hulyo 25, 2023 sa Barangay Inugbong Covered Court, Batarasa, Palawan. Ang pagsasanay ng agrikultura ay isinagawa ng bonsai farm sa pangunguna ni Engineer Rex Ordas sa pamamagitan ng programa ng TESDA TVET sa pamumuno ni Provincial Director Vivian E. Abueva at programang handog ni Congressman Jose C. Alvarez na kinatawan ni Ginoong Rich Christopher Magbuonua na dinaluhan ni Barangay Kapitan Fred Bacobo. Mahigit isang buwan ang naging pagsasanay ng agrikultura o in-house agriculture training ng bonsai farm sa Barangay Inugbong, Batarasa sa mga trainees na mula pa sa Barangay Kalasagin, Sarasa at Salugon. Maliban sa libreng pagsasanay, libre din ang assessment uniform at tumanggap din ng daily allowance na 160 pesos hatid ng TESDA. Lubos na nagpapasalamat si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa patuloy na pagsasanay ng TESDA upang mapalawak ang kaalaman at mapagsimulan ng negosyo at karagdagan mapapagkitaan ang mga mamayan. Salamat sa iyo, Juliana. Balitang training pa rin. Rice Production Technology Training Graduation, patagumpay na naidaos. Balitang hatid sa atin ni SBC News Reporter Antoinette Mary Cruz. Balitang Bayan. Dinaos ang pagtatapos ng 74 trainees, 65 na mga magsasaka at 9 na mga estudyante mula sa iba't ibang barangay sa Rice Production Technology Training. Araw ng Huwebes, Hulyo 20, 2023 sa Municipal Octagon Plaza, Brooks Point, pinangunahan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor, Attorney Mary Jean D. Feliciano, Municipal Agriculturist Officer Renato A. Bacosa at iba pang mga kawani ng pamahalaan. Layunin ng nasabing training na mas mapalalim pa ang kaalaman at mas mapalawak ang kasanayan ng mga mamamayang patungkol sa pagsasaka at pagtatanim ng palay, pangangalaga at pagpapalago ng industriya ng agrikultura sa bayan. Hinimok ni Mayor Benedito na patuloy na napangalagaan ang kalikasan at mga agrikulturang lands ng Brooks Point at pagyamanin ang mga lupang sakahan dahil ito ang pangunahing pinagmumulan ng pangkabuhayan ng mga magsasaka at sumusuporta ng pagkain para sa bayan. Antoinette Mary Cruz, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Mary. Balitang Barangay. Kilalanin ang mga bagong IPMR ng mga barangay sa kanilang oath-taking. Balitang Barangay na ihatid sa atin ni SBC News Reporter Rihanna Ranz Hapsan.
Balitang Bayan. Pasarap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa new municipal building ang mga bagong napiling indigenous people mandatory representative ng 7 barangay ng bayan ng Brooks Point na sina Ismael A. Sagiran ng Barangay Malis, Lindia ay Insang ng Barangay Salogon, Apolinario Rila ng Barangay Saraza, Isnenti Baharon ng Barangay Oring-Oring, Aprilito Yu Mastala ng Barangay Mainit, Tessie M. Badwa ng Pangubilyan, at Honito S. Lagan ng Barangay Mambalot. Ayon kay IPMR, Nerelia Pacaldo, 9 na barangay pa lamang umano sa 16 na barangay ang mayroong representatives dahil kasalukuyan isinasaayos pa ang mga ibang barangay. Nauna nang nanumpas sina Gemma U. Agor ng Barangay Amas at Ruel E. Anding ng Barangay Imulnod. Tatayong kinakatawan ng mga katutubo sa mga barangay ang bagong mga IPMR at magiging tagapagtanggol at susulong ng mga pangangailangan at kakulangan sa mga ahensya ng pamahalaan. Ang pagkakaroon ng IPMR ay nakasaad sa Indigenous Peoples' Rights Act 1997 o IPRA Law Republic Act No. 8371 upang maingat at kilalanin ang mga karapatan at kultura ng katutubo at upang maisagawa ito, nagtatalaga ng IPMR sa mga barangay na mayroong parehong karapatan sa mga barangay kagawad na kung saan tatanggap rin ng mga benepisyo mula sa barangay. Nagpapasalamat naman si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kay IPMR Nerelia P. Pacaldo dahil sa pagsisikap nitong naisakatuparan ang pagkakaroon ng IPMR sa bawat barangay. Hinimok rin ni Mayor Benedito ang mga punong barangay na tanggapin at kilalanin ang mga bagong napiling IPMR dahil bilang mga bagong halal kinatawan ng mga katutubo. Sila umano ay mayroon ring karapatan. Rihanna Ransapsan, SBC News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Rans. Balitang Bayan, training workshop para conservation at protection ng municipal waters isinagawa. Balitang Bayan ay hahatid sa atin ni SBC News Reporter, Kizel Athena Cruz. Balitang Bayan. Kumpay na naisagawa ang seminar training workshop para sa pangangalaga at proteksyon sa mga tubig na nasasakupan ng bayan ng Brooks Point. Naginanap sa AgriWorld, Barangay Pangubilyan, araw ng Huwebes, Hulyo 20, 2023, na inisyatibo ng tanggapang ng Municipal Environment ang Natural Resources sa pinangunahan ni Ginang Remy L. Mostiero at sa pamumuno ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano at Konseho ng Sangguniang Bayan. Aktibong lumahok ang 55 na individual mula sa bantay dagat ng 14 ng baybaying lugar ng mga barangay ng Brooks Point Barangay Fisheries and Aquatic Resources Management Council o BFARMC mula sa Sangguniang Bayan Committee on Agriculture at Committee on Environment and Natural Resources at iba pang kawani ng pamahalaang lokal at tanggapan na sumusuporta sa mga programang pangkalikasan at karagatan ng bayan. Tinalakay sa nasabing seminar training workshop ang municipal water boundary and its laws and regulation sa pagpapahayag ni Ginoong Dennis S. Mateo, Police Executive Master Sergeant ng Maritime. Terrible impact and hazard of human activities na tinalakay naman ni OIC MDRRMO Joey S. Heredero at solutions for maintaining the ocean conserved, protected, and well-balanced na itinuro ni Ginoong Paul Galar Osinar mula sa tanggapan ng Municipal Agriculture Office. Hinimok ni Mayor Benedito ang mga kalahok at mga bantay dagat na maging masigasig sa pangangalaga ng karagatan at pagproprotekta ng mga likas yaman ng dagat, upang hindi ito maabuso at mapagyaman pa ang biyayang handog ng may likha nito. Kizel Athena Cruz, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. At yan ang kabuuan ng Balitang Bayan. Ugaling makinig sa radyo at manood sa MIO Facebook page ng ating programang
impormasyon ng bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Keith Chloe Badana. At ako naman po si Angelo Emmanuel H. Ucia. Kami po ang Southern Palawan Christian Academy of the Philippines o SPCA News Team para sa Balitang Bayan. Mapapagpaalang araw sa lahat bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan. Lahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan! Mga kababayan, welcome po sa ating Talakayang Bayan segment. Mga mahal naming tagapanood sa FB page ng Municipal Information Office, sa ating mga tagapakinig sa 104.5 radyo natin Brooks Point, gayon din sa ka-tie-up nating 89.5 radyo Bandera Philippines at sa lahat ng ating taga-subaybay ng programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Mapalad po tayo ngayon dahil kasama natin ang isa sa mahusay, magaling. Mahusay na, magaling pa. Dahil totoo naman, masipag. Ang ating Municipal and Sports Coordinator, Sir Benedict Timorania. Sir, good morning. Good morning po. Yes, and syempre, ang ating Sangguniang Kabataan Federation President, Jimart Naengi, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. And kumusta po ang araw ninyo? At ito, masaya. Just like usual. And we are blessed mga kababayan dahil kasama natin sila ngayon at siguradong mapupuno tayo ng impormasyon patungkol sa sports and youth development. So hindi na natin patatagalin pa. Gusto nating malaman kung ano yung mga development na kasalukuyang sinasagawa ng inyong mga tanggapan. Okay, unahin po natin sa Sangguniang Kabataan. Sir, kamusta po ang sports and development, youth development? Sa akin bilang representante ng Sangguniang Kabataan, unang mga kabataan doon po sa Sangguniang Bayan, tayo po yung nakatalaga na magbigay ng boses doon po sa ating mga kapwa kabataan sa mga isinasagawang batas na mga programa ng munisipyo. At tayo rin yung representative ng mga SK sa bawat barangay. At sa ngayon po sa kasalukuyan ay meron po tayong ilang mga batas o mga ordinansa na naipasa na kung saan ay alam po nating makakatulong sa mga kabataan. Unang-una po dyan ay ang talagang inimplement at tinutukan ng ating municipal mayor. Yun pong ating Scholar ng Bayan program. Yan po ay iniakda at isinulong ng inyong lingkod na kung saan ay nasa kumulang higit halos 3,000 na mga estudyante sa high school and then college ang nakapag-benefits po dito. At yan po ay bibigyan sila ng tulong pinansyal para sa kanilang pag-aaral. At nandyan din po yung isang bagong pasang ordinansa rin po at maisa sa katuparan na rin. Yun pong isa sa mga pangarap natin simula nung tayo ay maupo. Kapag pumunta ka kasi sa atin sa munisipyo, kunwari ang senior citizen, pag pumunta po sa munisipyo, merong senior citizen office. Ang mga turista, nandyan po yung opisina ng tourism, mga magsasaka, agriculture office. Pag sinabi pong kabataan, pag pumunta doon, kedyo kalat-kalat po yung programa natin sa iba't ibang mga opisina. At mapalad po tayo dahil naaprubahan at sinuportahan ng mga kasamahan ko sa Sangguniang Bayan. At ganun din po, lalong higit sa ating municipal mayor na sinuportahan niya na magkaroon na po tayo ng Local Youth Development Office. Ito pong opisinang ito ay nakatutok talaga para po doon sa mga programang pangkabataan na ma-address na natin yung mga issue ng mga kabataan na matagal na nating gustong solusyonan dahil sabi nga, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. At
Yun lang po muna sa akin. Yes, alam niyo mga kababayan, si SPG Mart na Inggi po or ang ating Sangguniang Kabataan Federation President ay isa sa may pinakamaraming nasagawang nagawang batas patungkol po sa mga kabataan dito po sa bayan ng Briggs Point. Para naman sa ating Municipal Sports Coordinator, Sir Benedict, pag sinabing Municipal Sports Coordinator, ano ba yung dapat i-expect ng taong bayan from that title? Okay, magandang umaga po ulit. Pag sinabi pong Municipal Sports Coordinator, ang tanggapang ito po ay naka-focus or naka-alalay sa mga, hindi lang po sa kabataan, pati po sa mga matatanda, sa mga IPs, kasama po nandyan po lagi ang sports. Kasi po, ang mandato po na binigay sa atin ng lokal na pamahalaan sa panguna po ng ating mahal na mayor ay panatilihing malakas, malusog ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa larangan ng palakasan. Kaya po, hindi po nagsasawa ang ating mahal na punong bayan na sige, suporta sa atin sa opisina na sige, ilaro mo itong open basketball, ilaro mo itong open futsal, ilaro mo yung lahat po ng sports activities ay naibibigay natin para maging mapakinabangan po ng ating mga, hindi lang po kabataan, pati mga matatanda. Ayan, mga kababayan, alam naman po natin na napaka-boring ng buhay kung wala po ang sports. Ang sports ay isang stress reliever din, 'di ba? At of course, exercise, sir, 'di ba? Yes po. Malaki ang may tutulong nito when it comes sa ating health. So, napakahalaga po ng papel ng ating dalawang bisita ngayon sa isinusulong po ng ating lokal na pamahalaan sa pamumuno po ng ating Mayor, Cesario Benedito Jr. And syempre, patuloy po natin na alamin pa ang mga kasalukuyang sinasagawa ng kanilang tanggapan. Unahin natin muli si Sir Benedict. Sige, sir. As of now, ano po ang ginagawang mga proyekto or mga activity po ng inyong office? Sa ngayon po, ongoing po yung aming 3-on-3 para po sa mga 10 to 12 years old, elementary, 13 to 17 years old para naman po sa secondary. Preparation na rin po namin yun para sa nalalapit next year na provincial meet. Kasi po ang target po talaga namin ay magkaroon ng advanced training ang mga bata. Mahubog sila ng mas maaga, matuto sila ng mas maaga para pagdating po ng competition, ready po tayo. Na ang pangarap po natin ay isa rin po sa pangarap natin ay maging sports capital ng Brooks Point. Yes po. Yan po kasama po. Hindi lamang po natin binibigyan ng importansya yung mga kabataan natin na minsan naliligaw ng landas pero nandito pa rin po ang aming tanggapan para hikayatin silang muli, di ba po? Dati po ay bro-vlog tayo, kumbaga salitang bro-vlog watak-watak ang sports. Minsan po iilan lang yung event na ating nilalaro, minsan pili lang yung ating event na nilalaro. Pero sa ngayon po, halos lahat po na ilalaro natin. Sa tulong po rin yung SK. Dahil kung wala po si SK rin po doon sa Sangguniang Bayan sa pag-aaproba ng budget natin, hindi po natin maisasakatuparan yung mga activities na gusto pong mangyari sa bayan ng Brooks Point. So talagang partner po kayo, sir, ni SK. And dati po, sa pagkakaalam po natin, ang mga kabataan dito sa bayan ng Brooks Point, kalimitan nakikita natin nagkakaroon ng mga riot, di ba? And problema, sakit sa ulo ng kapulisan. Pero sa panahon ngayon, lalo na sa pamumuno ng ating mahal na mayor, ay talagang makikita natin ang kaibahan before. Sa iyo naman, sir, same question po, Sir Gmart. Ano po ang kasalukuyang aktibidad na ginagawa ng iyong tanggapan? Sa ngayon po ay
sa bawat barangay yung tutok ng ating opisina o ng inyo pong lingkod. Dahil sa kasalukuyan po ay nagsimula na kaming mag-celebrate ng iniakdaran po din po nating ordinansa na ideklara ang Barangay Ipilan bilang Fruit Basket Festival po ng doon po sa amin kada buwan po ng July. Kung kaya't ngayon po ay ongoing yung ating palaro ng basketball, volleyball at meron din po tayo na tinututukan din po natin yun pong mga talento ng ating mga kabataan dahil naniniwala po tayo na sa edad ng kabataan doon mo po mas mai-enjoy yung buhay. Kung kaya't nais nating ilabas kung ano man yung talento ng mga kabataan sa pagsayaw, pagkanta, at pagpinta at iba't ibang mga sports din po. Sa kasalukuyan din po ay meron din po tayong mga pa-training sa badminton at yan po ay yung sports po ay hindi lang po para mapanatili natin ay dapat lahat ng barangay. Kaya sabi ko sa mga SK, kahit na anong sabihin ng tao sa inyo na puro ka lang paliga, gawin mo pa rin magpaliga dahil mahalaga yung palaro o yung sports sa buhay ng isang tao, lalo tigit sa buhay ng isang kabataan. Kasi kailan ba sila lalaro? Kapag ba sila ay 40 years old na, 50 years old na, hindi naman po, di ba? Kung kaya't sabi ko, kahit nasabihin nila si SK puro paliga lang, gawin nyo pa rin magpaliga dahil yan yung hinahanap ng kabataan. Kaya't kung mapapansin po natin sa bawat barangay ng bayan ng Brooks Point, lahat po 18 barangay yan ay may mga kanya-kanyang sports activities po yan, yung mga sangguniang kabataan natin. At yun po yung sa kasalukuyan na nangyayari sa atin pong opisina. Thank you so much, Sir Jimart. And sa ano naman po ang sa hinaharap, ano po ang aabangan ng taong bayan na sa tingin natin ay talagang tatatak sa mamamayan ng Brooks Point na mula sa inyong mga tanggapan, sa inyong opisina, sir? Okay, ang ating pong mga kababayan ay aabangan po nila ngayon. May parating po tayo na big league sa this coming December. Sana po mag-materialize ito. Ito po yung ligang to ay katulad po ng liga nung nakaraan na tayo po ay dinayo ng mga PBA players natin. Open league po ito sa basketball. Tapos, meron din po tayong preparation para sa mga empleyado, mga men in uniform, para po doon sa katuwang po tayo ng civil service ng HRMO para sa pagpapatupad ng mga activities sa larangan ng palakasan sa darating po na Civil Service Month. Tayo po ay dadayo din ng Rizal para po doon sa Civil Service Celebration. Maliban po dito, sana ho isa rin po ito, SK, yung sinabi ko sa inyo kanina, sana ho mag-materialize talaga yung sinasabi ng pangarap po ng ating mahal na punong bayan na magkakaroon tayo ng bagong sports complex. Wow. Yun po yung sana po matuloy at ipagdasal po natin at sana ay pagkalooban tayo ng blessing na mapa-approve natin yung sinasabi ng ating mahal na punong bayan na isang bagong sports complex. Para po yung sports complex natin dito sa may Brooks Point National High School, para i-donate na po natin para sa mga school yan. Ayon po sa ating mahal na punong bayan. Pero for the meantime, pwede po natin gamitin muna yon. At yung event center na, alam niyo po, yung Coliseum, simula po nung naupo ako na tinalaga ako bilang sports coordinator, pinangarap ko po talaga yung sports Coliseum na tuwing mag-EIP po tayo taon-taon, yan po laging nilalagay ko sa ating EIP na magkaroon sana ng sports coliseum ang bayan ng Brooks Point. Kasi po, noong mga time na yun, nakakapag-host na po tayo ng provincial meet. So, hindi ako magkamali, 4 na beses tayo nag-host ng Mimaropa na-awardan pa tayo ng the flying colors pa yun, yung sinasabing pinakamataas na ina-award ng DepEd sa mga nag-host ng Mimaropa. Kaya masasabi ko po na nung nakaraan hanggang ngayon, proud pa rin po akong sabihin na ang Brooks Point po ay magiging isang sports capital sa buong Palawan. Okay po. Bakit po? Ay tayo po nung last baragatan, ito po pagyayabang ko, lahat ng munisipyo, balitang-balita po yung ginawa ng bayan natin, ito nagdaan na open basketball. Sabi na bakit, paano nyo nadala yung mga PBA players dito? Sabi ko, depende po yun sa host, sa premyo, at sa sponsor po.
Kasi po ang nangyari, hindi po namin saklaw yung pagpapadala ng mga PBA players dito. By sponsorship po yon. Tayo po, nagdalagay lang tayo ng pondo sa pangunguna, binigay po sa atin ng ating mahal na punong bayan. Sabi niya, Dick, 350,000, 250,000, 100,000 pa-premium natin. Kaya po, ang daming sponsor, ang daming gumawa ng team para susugan yung plano at proposal ng ating mahal na mayor. Ngayon po, i-announce ko na rin po kasi talagang pinapa-announce niya rin. Ngayon po, medyo lumaki. Mas lalong lumaki yung ating Open League. 400, 300, 200, 100,000 po ang premiuhan natin. So, yun po yung aabangan na sa December. Sana po matupad at matuloy. Sa tulong po yun, SK. Kasi po sa supplemental budget, parang iingi po yata yun SK sa inyo. Yun po yung aabangan ng ating, hindi lamang po sa bayan ng Brooks Point, pati po sa ating mga Karatiga bayan. Naku mga kababayan, nakaka-excite po na magkaroon tayo dito ng sports complex na mas malaki. Okay, 'di ba? Na mas convenient po para po sa ating mga manlalaro at yung isa pa po, convention Ngayon na po nasa event center. Meron na po tayong event center na tayo. Event center. Ayan po ay malaking bagay. Coliseum or Coliseum po. Mini Coliseum ba? Parang ganun po yung... Pero sa atin po, pangarap natin yung Coliseum katulad sa Puerto. Pero po yung nangyari, parang Coliseum na rin po kasi at least na paano secure natin lahat ng mga... And para naman po sa ating Sangguniang Kabataan Federation President, Sir, ayan, ano po ang aantabayanan ng taong bayan mula sa inyong tanggapan para po sa hinaharap? Ayan, maraming salamat Ma'am Allen. At susundan ko lang yung sinabi ni Sir Benedict kanina na hindi naman po lingid sa ating kalaman na yung Sangguniang Kabataan at yung barangay ay magtatapos na po yung termino namin ngayong magkakaroon na po tayo ng barangay election ngayong October 28. At sa mga natitirang panahon na miyembro pa po ako ng Sangguniang Bayan ay asahan niyo po Sir Ben at ganun din po ng ating mga kababayan, yun pong suporta ng inyong lingkod para po sa mga pagpupondo, para po doon sa mga plano natin para sa sports. At nakakatuwang isipin na magkakaroon na po tayo ng event center, yun pala ay pangarap na ni Sir Ben noon pa. Hindi lang pangarap ni Sir Ben, pangarap na po ng mga taga Brooks Point na magkaroon po tayo ng parang isang coliseum. I believe yun po ay mag-cater ng 5,000 katao, kayang mag-cater po. At yun ay isang lugar o tanggapan na pwedeng maka-accommodate ng napakaraming mga tao. At maliban pa po doon, ang inyo pong lingkod ay kasalukuyan din pong nadagdagan ng trabaho o responsibilidad dahil ako po ay may hawak din po ngayon ng Chairman Committee din po ng Education. At asahan po natin yung mga programa ng ating pong lokal na pamahalaan na ini-implement po ng ating municipal mayor. Yan po ay patuloy at continuous po yan yung mga programa nating pagbibigay ng mga allowance sa ating mga estudyante. At ganoon din po yung pag-enter po ng ating municipal mayor doon po sa mga school. At isa rin po sa isang pwede nating ipagmalaki ay ang pag-donate po ng lupa ng lokal na pamahalaan. Syempre sa pangunguna po yan ng ating mayor. Magkakaroon na po ng Southern Division Office po ng DepEd dito po sa Brooks Point. At yan po ay... sisimulan na po, nasimulan na, I believe. At asahan po natin na mas mapalapit na yung serbisyo at mas mapapalakas po yung usaping edukasyon po dito sa bayan natin. At maliban po dyan ay antabayanan din po natin dahil magkakaroon po, tayo po ay naatasan ng ating municipal mayor na mag-implement po ng isang activity pagdating sa sports po na yun pong badminton tournament. At magkakaroon po tayo ng badminton tournament, invitational. At ako po ay nagpapasalamat din sa ating municipal mayor sa tulong din po ni Sir Benedict na magkakaroon po tayo ng invitational badminton tournament at asahan po natin yan mga ngayon pong buwan ng August. At isa rin po pala sa mga programa ng ating pong municipal mayor na suportado rin po ng inyong lingkod sa pamamagitan po ng pag-akda ng mga resolusyon na pagpasok sa mga memorandum of agreement, pagbigay ng authorization sa ating municipal mayor, yun pong para sa mga TESDA. Dahil sa kasalukuyan po ay ongoing at asahan po natin na tuloy-tuloy po yung pagbibigay natin ng programa sa TESDA dahil naniniwala po tayo na yung pagbibigay ng skill o dagdag kaalaman sa ating pong mga kababayan sa pamamagitan ng TESDA ay makakatulong po ito sa kanilang mga pangkabuhayan. At meron din pong mga
tulong na bigay na classroom ang ating municipal mayor, at yan po ay suportado rin po ng inyong lingkod dahil tayo po ay nag-authorize sa ating municipal mayor. At sa ngayon po siguro ay yun lamang po muna, Ma'am Allen. Thank you so much, Sir Jimart. And sa napapansin po natin, talagang lahat po ay kumikilos. Bawat departamento ay kumikilos at marami pong dapat abangan dito po sa bayan ng Brooks Point na talagang nakaka-bless na pag-unlad na mangyayari po sa bayan ng Brooks Point. Katulad po nung sinabi ni Sir Jimart na TESDA, ay talagang malaking tulong po ito. And last po, sa maiksing mensahe po mula sa inyo, Sir Benedict and Sir Jimart. Unahin natin muli si Sir Benedict kasi si Sir ang mas matanda sa akin. Hindi naman. Nagbibiro lang po ako. Young in heart. Young in heart, ayan, kasi sportsman. Okay, Sir, ano po ang masasabi nyo sa ating mga kababayan or anything na gusto nyo pang sabihin? Sa mga kababayan natin, huwag ko kayong mawalan ng pag-asa. Ang lokal na pamahalaan po ay laging nandyan sa tabi ninyo sa pamamagitan po ng larangan ng palakasan, sports. Kami po ay handang tumulong at nakaantabay at nakaalalay po sa inyo. Hindi lamang po ito huli ngayon. Kung ano po ang nais ng ating mahal na punong bayan, simula hanggang sa dulo po, dire-diretso tayo. Makakaasa po kayo ng conduct kami ng mga trainings at para ho ito sa lahat, hindi lamang po sa mga bata ha. Nakalinya po ito yung gagawin namin simula ngayon hanggang December, hanggang sa susunod na taon, patuloy po yung sports natin ay ating palalakasin po natin ang larangan ng sports dito sa bayan ng Brooks Point. At kinukumpleto na po namin ng mga sports equipment para may maibigay tayo sa mga barangay at schools na magbenepisyo sa larangan po ng mga sports. Ayan, malaking tulong yun, sir, Yes po, lalo opo, na pag may mga event na palaruan na para sa makakatulong po ng malaki mga sports equipment. Mga kababayan. Yes, And of course, para po sa inyo, Sir Jimart, ano po ang inyong gustong sabihin pa or message sa ating mga kababayan? Siguro bago natin tapusin ito, bago ako magbigay ng mensahe, gusto ko na rin pong iparating yun pong, ulitin ko lang yung kanina, yung pagkakaroon natin ng Local Youth Development Office. Ito pong opisinang ito ay abangan din po natin ito dahil kabataan, ito na yung pagkakataon natin, kumbaga meron na tayong pupuntahan sa ating gobyerno at yan po ay i-implement na ng ating municipal mayor. At yan din po yung nais kong sabihin kanina na dapat din po nating abangan. At ang mensahe ko po sa mga kabataan, gawin nating produktibo yung ating mga sarili dahil sa edad na natin bilang kabataan, lumilipas ito. At hindi po ito permanente. Ngayon kung meron pong mga activity, may mga programa po ang lokal na pamahalaan kagaya na nabanggit ni Sir Benedict kanina, mga sports activities at iba-iba pa pong activity para sa kabataan, ay lahukan po natin ito. Yeah. Dahil kapag lumipas na yung edad pang kabataan, hindi na po natin mai-enjoy yung mga gawaing ito. At isa pa, medyo gasgas na rin yung kasabihan na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero yan po talaga ay katotohanan at dapat po nating panindigan dahil kinabukasan sa susunod po ng mga darating na panahon, tayo po yung huhubog sa bayan ng Brooks Point. Kung kaya't dapat tayo po ay maging talentado, produktibo at responsableng kabataan po ng bayan ng Brooks Point. At ang inyo pong lingkod bilang representante po ninyo sa Sangguniang Bayan, representante ng kabataan, ay asahan po ninyo na isa sa mga akin pong priority na advocacy ay ang ipaglaban po ang inyong karapatan dito po sa ating bayan. At maraming salamat po, Ma'am Allen. Ayan, maraming salamat po sa ating mga bisita na talagang marami po tayong napulot. So sa mga kabataan dyan, you have a capacity to change yung maliban doon sa inyong sariling pagkatao, sa inyong buhay, yun po yung isa sa meron ang kabataan na wala doon sa mga maiedad na, yung capacity to change. And maraming salamat po sa inyong panunood. Dito po nagtatapos ang ating makabuluhang pakikipagpanayam sa ating mga mahal na panauhin na sina Sir Benedict Timorania and Sir Jimart na Inge.
Alright, tunay po na napakahalaga ng talakayan natin ang mga prioridad na programa at proyekto ng ating lokal na pamahalaan upang malaman natin kung papaano tayo makiisa at makatutulong sa bayan bilang mga mamamayan. God bless po sa bawat isa. God bless po sa bayan ng Brooks Point. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Ako na po tayo sa huling yugto ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Tayo sa huling yugto ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Panawagan po mula sa tanggapan ng ating Congressman Jose Chavez Alvarez na sila po ay mayroong programang serbisyo para sa patay o libreng sasakyan para sa mga bangkay. Para sa karagdagang impormasyon ay makipag-ugnayan na lamang po sa kanilang tanggapan sa dating munisipyo. Ito po ay sa dating Mayor's Office. At hanapin lamang po si Miss Daisy Rodriguez. And papatid din po sa ating mga kababayan na ang tanggapan po ng ating mahal na Mayor Cesario Benedito Jr. sa darating na Lunes po ay lilipat po pansamantala lamang sa Convention Center. Ito po ay sa kadahilan ng kasalukuyang nagsasaayos po ng ating Municipal Hall Building na para mas mapaunlad pa, para sa mas magandang serbisyong maibibigay sa bayan. Para naman po sa update ng mga nag-o-offer ng scholarship para po sa ating mga kababayan, sa mga kabataan o sa mga estudyante na nag-aano po ng scholarship, kung pwede po kayong pwede po ninyong sundan ang mga post ng Municipal Information Office dahil marami po tayong i-post dyan na pwede makatulong sa inyo regarding sa scholarship program. At ito naman po ang isang oras ng balitaan, talakayan ng Serbisyong Bayan, hatid po ng pamahalaang lokal sa pamumuno po ng ating Municipal Mayor Cesario Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Mary Jane de Los Angeles Feliciano sa pangunguna ng tanggapan ng Municipal Information Office sa ngalan ng aming External Affairs and Municipal Information Designate, Ms. Deborah Faith C. Malakaw, at ang buong puwersa ng Municipal Information, ako po si Maria Len Galicia RJ, naghahatid ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan, Serbisyong Bayan, dahil ang impormasyon ng bayan ay para po sa lahat. Magandang tanghali po at pagpalain tayo ng ating buong